Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Cayetano kumanta, PBBM tunaw sa kahihiyan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong throwback na post na ito mga kababayan, no? Na kung saan, ako ito pala, $10 billion ang nanakaw sa panahon nila Marcos. Yan ha. Pagbabalik tanaw para sa nakawan issue kay BBM. Ito mga kababayan, gusto ko lang pong ipakita ito sa inyo sapagkat the administration, no, ano sila, desperate to prove that BP Sara Duterte is a corrupt, no, na politiko, no. The Duterte are corrupt. Okay? Pero wag po natin kalimutan kung sino ba talaga, no? Kasi kung baga yung dapat na makikita ng taong bayan, no, dito sa Marcos, no, na ito palang imahe nila ay ipinapasa po nila sa Duterte, no? Ang imahe po nilang magnanakaw ay ipinapasa po nila ngayon dito kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Itong impeachment na ito dahil di umano sa pagnanakaw. Okay? Dahil sa misuse of funds. Pero ito mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Peter Alan Cayetano. Pakinggan po natin kung paano niya po i-explain. At ito parang pahiya dito si President Bongbong Marcos Jr. Hindi nakapagsalita. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo. Oo nga, no, mga kababayan, si Enrile, di ba? Ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Hindi totoo, walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Na hindi ko alam kung sa akin siya natatawa o kay Senator Bongbong. Grabe po dito si Senator Alan Cayetano, mga kababayan. Pero maging ganun pa man mga kababayan, napatunayan po na sila po ay magnanakaw. 4 billion na po, no? Ang nakuha lang ng PCCG. Ano yan? Basta yun mga kababayan, yun lang po ang nakuha nila. Ayon po yan kaya Senator Cayetano. Ibig sabihin, it is true, no, na magnanakaw nga sila mga karibyo natin, no? Kayo po, anong masasabi nyo dito sa pasabog niya? Ito actually, this is only a throwback mga kababayan kasi panahon po yata ito ng itong yung 'di ba yung debate, okay? Ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? Sino nga bang magnanakaw at sino ang hindi? Duterte nga bang magnanakaw or Marcos ang magnanakaw? Sino ba ang may history ng pagnanakaw? Duterte ba or Marcos? Ngayon kasi ang pinalalabas nilang magnanakaw, Duterte, no? Kung baga mga kababayan, nagmamalinis po sila. Instead na ayusin na lang nila ang pamumuno nila para malimutan or makalimutan ng taong bayan yung ginawa ng kanilang pamilya noong nakaraang panahon. Hindi no?
Hindi, mga kababayan. Mukhang ipinagpapatuloy pa ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagnanakaw. Ha? Nagtatanong po tayo, mga kababayan, kung ipinagpapatuloy ba ni President Bongbong Marcos Jr. ngayon ang pagnanakaw. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Tambaluslos. Eto marami ang magagalit dito. Ito po, mga karibunan, sabi po ni Tambaluslos, pagpapalawig ng PhilHealth coverage, big win sa mga Pinoy. Ayon po yan kay Romualdez. This is a big win for ordinary Filipinos para sa mga kababayan nating matagal nang nabibigatan sa gastos sa gamutan. Ito po ang resulta ng pagtutulungan ng Kongreso, ng PhilHealth at buong pamahalaan. Saang banda ang pagtutulungan na makuha yung pondo ng PhilHealth? Kayo naman talaga ang pinagtulungan ninyo, di ba? Yung kinuha nyo yung 89.9 or something billion, 89 billion sa PhilHealth na sinasabi nyong exist fund. Yan ba yung pinagtulungan ninyo? Kasi yun lang po ang nakikita ko. Kasi mga kabayan, kung pupunta ka ngayon sa mga ospital na may credited na po ng PhilHealth, konti lang naman po ang nababawas. Konti lang. Di ba? Kaya saang banda na sinasabi mo na big win para sa mga Pinoy ito? Yan, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibu natin? Mukhang yung pondo yata ang big win. Kayo lang yata ang big win Kayo lang yan ang big winner, di ba? Kayong mga, sabi niya, Kongreso, ng PhilHealth, at buong pamahalaan. Malamang, maybe, no? Kayo lang ang mga big winners dito po sa nangyayari sa PhilHealth. Kumusta nga ba? Wala na tayong narinig, di ba? Simula po nang nagkaroon ng oral argument, kumusta na? Yan, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Kaya Speaker Martin Romualdez. Eto, teka lang di ba si PBBM, Secretary ng Finance, di ba? Department of Finance at si Recto. Etong si Speaker Martin Romualdez, they are always talking about the progressive ng ekonomiya natin. Fake news pala, mga kababayan. Kasi mismong World Bank ang nagsasabi na hindi maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero sinasabi nila, paganda po ng paganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Eto, pakinggan po natin ang World Bank, mga kababayan. Ito po, mga karibu natin, pakinggan po natin itong balitang ito. Patungkol po ito sa ekonomiya ng Pilipinas na humihina ang takbo ayon po sa World Bank. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. So yan malayo ang mga figures sa mga target ng gobyerno. Ibig sabihin, they are lying to us. Di ba? They are lying to us. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration. So mga kababayan, paano ba tataas ang ekonomiya natin? Paano ba magiging malakas ang ekonomiya natin? Wala pong mga foreign investment na pumapasok sa atin. Instead, mga karibu natin, yung mga investors ng Pilipinas ay nagsipulasan papunta Thailand, Malaysia, di ba? Binalita yan mga kababayan. So, tapos sinasabi nila, teka lang, pataas na, paano tayo? Paganda ng pagandang ekonomiya natin. So, anong masasabi kaya ng palasyo nito? Baka sabihin nila, fake news po ang
World Bank, di ba? O kasuhan nyo na. Fake news po ang World Bank kung ganun kung paninindigan nyo po yung inyong mga figures, no? Than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has, of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi Di ba? Narinig niyo po mga kababayan, kailangan pong pababain po yung mga kakulangan na mga pagbabayad natin, di ba? Yung sabi niya, narrow the deficit, di ba? Kasi po, pag palaki po ng palaki ang kakulangan natin sa pagbabayad, ibig sabihin, madodoble, matitriple yan hanggang sa tumagal ng tumagal, di ba? For example lang yan, ito paliwanag natin sa simpleng 5-6, nangutang tayo ng 5-6, di ba? Ito base lang sa pagkakaintindi ko, hindi ko alam sa mga ekonomi, hindi naman tayo ekonomista pero naiintindihan naman natin kahit pa paano yung sinasabi dito. Example lang natin yung 5-6, di ba? O kapag hindi ka ngayon nakapagbayad ng kakulangan mo, for example nagkulang ka, yung tutubo at tutubo pa rin yan. Hanggang sa yung kabuuan ng inutang mo, yun na ang naging tubo mo, di ba? Sa sobrang tagal na palagi kang kulang magbayad. Ay nako, hindi ko alam kung bakit, di ba? Ganito ang nangyayari. Matatalino naman pala. Ito sinasabi nila, matatalino po Kasi hindi pinalitan di ba? Nung nag-reshuffle, sabi niya, yung courtesy resignation, mga kabayan, ang hindi lang po pinalitan ay yung economic team ni President Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, matatalino po ito. Kung matatalino po ang mga ito, mga kabayan, bakit ganito po ang nangyayari? Bakit ganito po ang naging resulta ng kanilang mga ginagawa? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? Comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral attorney ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang sausaw ka kasi ng sausaw, ayan tuloy, ikaw ang naging pulutan na parang isaw. Ito rin yung sitwasyon na marami sa ating mga kababayan matapos ng umani ng samot-saring batikos ang bagong spokesperson ng House of Representatives. Matapos tahasang nahuli at tinawag na sinungaling ni Senator Jinggoy Estrada ang bagong House spokesperson ng mababang kapulungan na si Princess Abante sa aligasyong pinatay na umano ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at pinatutsadahan pa ni Senator Jinggoy Estrada ang abogadang si Princess Abante na dapat mag-aral o magsaliksik muna bago mag-ingay sa mga issue. Senator-elect Rodante Marcoleta tila hindi na rin nakapagpigil pa at di man pinangalanan ngunit datapwat na sampal ng katotohanan at kahihiyan ng Kamara at ang House spokesperson na si Princess Abante. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sana all. Ito rin yung sigaw na marami sa ating mga kababayan matapos nga mag-hire ng kanyang spokesperson ang Speaker of the House, walang iba kundi si Martin Romualdez. Tanong pa na marami sa ating mga kababayan ay ganun na lang ba talaga ka-busy itong si Martin Romualdez para mag-hire ng spokesperson or ganun na lang talaga ito kaduwag para hindi harapin at sagutin ng harapan ang lahat ng mga katanungan ng sambayan ng Pilipino. Matatandaan kumakalan lamang kung saan umaling na samot-saring batikos ang bagong spokesperson ng Speaker of the House dahil nga di mo na binitawan o dahil nga di mo na sa binitawan nito na official statement laban sa Senado.
Matapos nga lumabas na balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And then, So yan mga kabayan, no, talagang eto napapansin lang natin mga kabayan, itong si Castro, no, si Yusek Castro at itong si spokesperson na si Abante. Hindi po nagkakalayo ang kanilang mga pag-uugali, pananamit, no, at ang kanilang pagkanta, no. Iisa lang po ang tono ng kanilang mga ginagawa or kanilang kanta, no. Ayun po ay birahin, sirain, durugin, ipindown ang mga Duterte. Wala naman mga kababayan, hindi naman sila magtatagumpay dahil hindi na rin naman naniniwala ang taong bayan dyan kay Castro at kay Abante. Right? Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ng ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko